So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam naman po natin na nakadetain po ngayon itong si dating Senador Bong Revilla Jr. dahil po sa kasong malversation of public funds, isang non-bailable case. At tayo po ay naniniwala na hindi po matatapos ito kay Bong Revilla, na merong mambabatas nga po na makukulong dahil nga po sa pangungurakot. Marami pa po yan, no? At mapapahiya po dito itong mga bobo at itong mga buwakan ng inang mga DDS po na to, no? Pero by the way, mga kababayan, no? Isa po sa mga pag-uusapan ngayon natin ang isa sa mga posible na makasama nga po ni Senator Bong Revilla Jr. sa kulungan. Dito mas nangiinit ako dito eh. Dito nga po kay Joel Villanueva. So ito nabalita po ito kanina, no? Sabi dito, Senator Joel Villanueva is facing 3 malupit, no? 3 malversation cases before the Department of Justice, all of which are non-bailable. A department official said on Tuesday. Ayan na. So meron pong 3 kaso na paparating kay Joel Villanueva. At itong 3 po na to ay non-bailable case. Oh. So, ang tanong ngayon natin dito, anong gagawin ba ni Joel dito? Pag bumaba po yung arrest warrant, magtatago o haharapin? Actually, mga kababayan, no, ako'y kahit papano, ako po'y bumilib nga po dito kay Bong Revilla, no? Kasi, actually, meron siyang kakayahan na magtago. Sa totoo lang. Meron po siyang kakayahan na huwag humarap. May pera yan eh. Pero mas pinili niya pong harapin yung kaso, so mas nakakabilib po yun. Hindi po katulad nung ginawa nga po nila Bato, nila Atong Ang, nila Harry Roque Bakla. Di ba? So, balikan natin si Joel Villanueva, no? So, ito yung video na nagbabanggit nga po na may 3 kaso si Joel. This afternoon. Wait, ito. Sige. Panoorin natin to, ha? PM, preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa laysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before the DOJ. Malversation of public funds din po ito. Oo. Paras po sila ng kaso ni Bong. So alam nyo, no, ito yung malupit mga kababayan eh. Di ba nga po, no, ito papaalala ko lang po, no, nung binanggit nga po kasi ni Secretary Boy, Ombudsman pala, nung binanggit po kasi dati ni Ombudsman Remulla, noong December na malapit nang ma-arresto itong si Joel Villanueva, isa pa nga pinangalanan niya no, na sinabi niya nga bago daw po mag-December 15, hindi po ako naniwala. Hindi po ako naniwala talaga, oh. So, ito yung sinasabi ko, ayaw niya kasi maniwala sa akin, eh. Dati binanggit ko yan, eh, na ako po yung nagdududa sa sinasabi ni Boying Remulla. Hindi, Takeru. Magtiwala lang tayo kay Boying Remulla. May plano yan. Oh, ngayon, malinaw mga kababayan, no, na miscalculated po talaga si Boying Remulla doon. Oh, miscalculated. Kasi alam nyo kasi, no, kung ano man yung sasabihin nga po ni Ombudsman Remulla, kahit na ombudsman po yan, eh malapit po sa presidente po yan. Makaka-apekto po yun sa presidente. O kita ninyo. Ako naniniwala po talaga ako, no, na isa sa mga dahilan ko bakit nga medyo bumaba nga yung trust rating ni PBBM dahil nga po dito sa mga pronouncement nga po na to na hindi po natutupad. O, pero by the way, mga kababayan, no, mag-move on na tayo doon kasi ang malinaw dito, ito na po yung parte or chapter ng flood control scandal na papasok na po na makukulong itong mga big fish na binabanggit natin. Kasi naunahan na po ni Bong eh. Di po pwedeng si Bong lang mag-isa yan. Ang labo naman nun, di ba? So, tingnan natin to ha. So, ngayon, mga kababayan, ito yung binabanggit ko nga. Kung ba't ko nasabi yung scenario po na yun kasi kita nyo ha, naipasa yung kaso no December. Tapos ngayon pa lang sila nagkaroon ng preliminary investigation. So malabo talaga.
Oo. At bukod dyan sa preliminary investigation na yan, humingi pa ng motion to extension si Joel Villanueva. So, ano to eh? Ano bang tawag dito? Yung pampatagal? May tawag doon, nakalimutan ko na tawag doon. Oh, delaying tactics. Oo. So sabi dito, no, Villanueva asked for more time to submit counter affidavit in Bulacan flood control case. O, di ba? Counter affidavit to eh. Oh. So, Senator Joel Villanueva on Tuesday asked for more time to submit his counter affidavit in malversation case regarding of a flood control project in Bulacan. The Department of Justice said on Tuesday. So, bukod nga po dito na sa mga nakasuhan nga po, bukod kay Joel Villanueva, so andito na po yung ano, yung ito. May mga pangalan dito mga binanggit eh. Ito si among the respondents include Joel Villanueva, di ba? And former DPWH Engineer Sandra Alcantara, Bryce Hernandez, and JP Mendoza. So kasama po sila sa mga nakasuhan. So ngayon na malamang kayo magugulat no kung bakit takero, akala ko ba nasa WPP na yan? Akala ko ba nasa Witness Protection Program na yan si Henry Alcantara? So malinaw naman po sinabi ng DOJ na may mga certain cases lang po talaga na nasa WPP po si Henry Alcantara. Pero pag may mga kaso po na talagang sangkot po talaga siya na hindi na po kailangan ng WPP, mukhang hindi po siya makakapasok doon. Di ba? So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? Mga babae, no? So pag ganyan po kasi talaga, no, na, well, nasa proseso naman po yan na mayroong motion for extension, pero ano to eh, naniniwala po tayo na sa tagal ng kaso na to. Di ba? Nauna pa nga si Joel Villanueva na filean ng complaint. Complaint pa lang ha. Malabong din yan nasagot. Hindi malabong wala siyang sagot diyan kaagad. So ano lang to, delaying tactics lang po ito. At tandaan po natin, no, justice delay is justice denied. Di ba? So, yan, continue natin. So, ito ang sinasabi ko nga, no, na nung sinabi nga po na si Joel Villanueva, makukulong ng December, sabi ko mukhang malabo. Kasi may proseso. So, tama nga mo. So, mangyayari ngayon dito, no, sabi dito, no, Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requested the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit. So, magbibigay po ng counter affidavit si Joel Villanueva sa January 26 and then malamang pinaka-late na po dito, isang buwan bago po magkaroon ng resolution. So, malamang February na po ito. So, ngayon, pag lumabas po yung arrest warrant po ni Joel Villanueva, February na po ito. So, medyo matagal, pero abangan natin, di ba? Kasi magkaka-resolution pa yan, eh, no? So, ngayon, mga kababayan, no, meron pa yan dito. Ngayon, tinangay natin to. Ito yung gusto kong tanong kay Joel Villanueva, eh. Kasi mukhang namumuro na po talaga. Bukod nga po kay dating Senador Bong Revilla at saka dito nga po kay Jingo Estrada, mukhang si Joel Villanueva po ay namumuro na rin po at dapat lang. Di ba? So alam naman po natin no na itong si Bong Revilla nga po sumuko. Hinarap niya po yung kaso. Para sa akin ano yan ha? Hindi sa ano ha. Alam ko maraming critic diyan si Bong Revilla no. Pero dito po sa ginawa ni Bong Revilla na pagharap po sa kaso, na bukod sasanay na po siya kasi nangyari na po sa kanya to, ako po bumilib sa kanya. Kasi hindi niya na po pinaharapan yung gobyernong ito para nga po magproseso nga po yung judicial system natin. Di ba? Tulad na sinabi ko nga kanina, si dating Senador Bong Revilla, may kakayahan po yung tumakas. Pero hindi po siya tumakas. So confident siyang wala siyang kasalanan. Di ba? Parang ganun lumalabas dito, di ba? Kasi tayo po nasanay na po tayo na kapag mayroong inaakusahan, tumatakas. Di ba? So ngayon, tinangyayin natin ito si Jinggoy kung siya ba tatakas din. O siya rin ba susuko din. O, di ba? At especially po ito si Joel Villanueva. Actually, ngayon wala pang hold departure order kay Bong meron na pala. Pero sa ngayon, wala pa rin pang hold departure order kay Joel Villanueva. So pwede siyang tumakas. Di ba? Oh.
At may pera si Joel Villanueva para tumakas. At meron siyang resources para tumakas. Magpaampon lang siya sa mga chapters nila sa JIL sa ibang bansa, mabubuhay po siya doon. Oh. So ngayon, ang tanong ngayon na natin dito, pag lumabas ba yung arrest warrant ni Joel Villanueva, siya ba ay man enough para harapin po itong kaso po na to? Tulad nga po ng ginawa ni Bong Revilla. Di ba? Pero by the way, na-overlook natin yung 3 kaso, no? Tingnan nyo, 3 kaso po ni Joel Villanueva. Puro non-bailable case. Ko. Tapos, siya pa yung malakas ang loob na mag-iingay sa Senado na pinagtatanggol yung sarili niya. Ang ending naman pala nito, malaki po yung tsansa na siya po makasuhan. Tandaan natin na pag nakasuhan, kulong. Pag nakasuhan, may probable cause. Di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, masasabi nyo nga po dito sa 3 kaso nga po na kinakaharap ni Joel Villanueva na posible na nga po siyang isa siya sa mga susunod na makukulong. Di ba? So, ang malaking question din natin dito, ano na nangyari kanila Keys na may ebidensya din. Kay Mark Villar, kay Bongo. Ano yun? Ano lang? Lalang? Ran? So, yan na. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon, no? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So, thank you. Salamat and bye-bye.